Mahigit sa 78,000 na individual ang naapektuhan po ng pananalasa ng bagyong Verbena. Nasa 46 na lugar naman ang binaha. Si Rod Lagusag sa report. Dalawang nawawala sa lalawigan ng Negros Oriental matapos manalasa ang bagyong Verbena. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, isa rito ay mula sa Bai City at isa naman sa bayan ng La Libertad. Ang initial report po na aming nakuha ay parang naanod po yata sa creek itong dalawang kababayan natin. So ongoing naman po yung search, rescue and retrieval nito ng ating teams doon sa mga lugar na ito. Aabot naman sa higit 78,000 katao ang naapekto ng paggagupit ng bagyong Verbena. Mula dito, 48,000 na mga individual ang nananatili sa higit 460 na mga evacuation center. Ayon kay Castillo, aabot naman sa 46 na lugar ang binaha, kabilang na dito ang Region 6, Region 7, Caraga at Mimaropa. Karamihan anya sa mga binaha ay humupa na ang tubig. Sa datos ng OCD, nakapagtala naman ng 10 landslide dahil sa bagyo. Anya, saturated na rin ang ilang lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Yung mga banta ng pagguho ng lupa ay hindi pa natin kumbaga inaalis yung possibility of that, especially dun sa mga areas yung mga matataas na lugar, yung mga bundok at saka yung mga inulan na mga lugar kaya dapat po pinag-iingat talaga natin yung ating mga kababayan. Ani Castillo, ang lokal na pamahalaan na ang dapat mag-abiso kung ligtas na bang bumalik o hindi pa, habang patuloy naman ang koordinasyon ng OCD sa iba't ibang mga ahensya. Kabilang na dito ang DSWD na siyang pangunahing ahensya na naghahatid ng food packs, hygiene kits at iba pa. Ito naman po ay nire-replenish tuloy-tuloy kapag ka nababawasan, dinadagdagan, tapos strategically po nakalatag na po ito at naka-warehouse sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. Yung paggawa ng predictive analytics, pagka tinitingnan natin may paparating na bagyo, dito dadaan sa mga rehiyon na ito. So tinitingnan doon ilan itong mga kababayan natin na mangangailangan at gaano karaming mga pagkain ang kakailanganin. Una na nagsagawa ng preemptive evacuation kaugnay ng bagyo. Paliwanag ni Castillo, kasama sa kanilang tinitingnan dito ay ang magiging track ng bagyo, lakas ng hangin at ang dami ng ibubuhos na ulan base sa datos mula sa PAGASA. Bukod dito, naglalabas ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR ng listahan ng mga barangay na may banta ng pagguho ng lupa at pagbaha. Mula dito ay kanilang ibinababa ang detalye sa mga lokal na pamahalaan at abisuan ng mga barangay. Patuloy din ang clearing operation sa mga kalsada na hindi madaanan sa pangunguna ng DPWH at mga lokal na pamahalaan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.